Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sa ano ko nga ihahambing ang mga taong ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santa Lucia, isang martir. At kung mapapansin po ninyo, ang imahe ni Santa Lucia ay may tangan-tangan siyang sisidlan na may mga mata. Sapagkat ang kanyang pagkamartir ay nung dinukot ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alintana ito para ialay niya ang kanyang buhay para mahalin niya si Jesus Nazareno. Kahit siya'y saktan, pahirapan, hanggang sa pinatay, hindi siya nagbago sa kanyang pananalig kay Jesus Nazareno. Kaya nga siya rin ay tinaguri ang patron ng may mga sakit sa mata. Dapat pala
kasama siya rin dito sa Quiapo, no? Kasi nakapaligid sa Quiapo, ang daming mga tindahan ng salamin, no? Daming mga nagtitingin sa mata. No? At yan ang ipagdasal din natin ngayong araw na ito. Baka meron tayong kakilala ngayon na may karamdaman, lalo na sa paningin, nang lalabo ang mata, nabubulag. Pagdasal natin sila kay Santa Lucia. Ngunit, meron ding ibang malinaw ang mata, pero malabo ang pananaw sa buhay. Ulitin ko, meron no iba, malinaw ang paningin, pero malabo ang pananaw. Paano yun, Father? Kasi yung paningin, sa mata lang yan. Pero ang pananaw, yan ay nasa isip at puso ng tao. Kaya nga't ang pangalang Lucia, ang ibig sabihin din nito ay liwanag. Liwanag. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, maliwanagan ka sana. Ayan, mukha bang malabo ang kausap mo? No? Ayan, hindi. Sana maging maliwanag tayo. Ganun yung nangyari sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Ang labo ng mga kausap at kaharap ni Jesus Nazareno. Malabo, hindi ang kanilang mata, kundi ang kanilang pananaw sa buhay. Bakit daw, mga kapatid? Tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan, sala sa init, sala sa lamig. Hindi mo maintindihan, ano ba talaga ang gusto? Naalala ko, may isang kabataan, sabi niya, Father, ayoko na umuwi sa bahay. Sabi ko, bakit naman? Dati-rati ho, ginagabi ako, inaabot ako ng ating gabi, madaling araw, pinapagalitan ako. Pag uwi ko, bubulyawan ako ng nanay ko. Sabihin niya, ano ka ba? Kung saan ka nang gagaling? Uwi pa ba yan ng matinong tao? Umuwi siya ng maaga. Pag uwi naman niya, habang kumakain siya, binalitaktakan pa rin siya ng nanay niya. Sabi niya, ano nakain mo? Bakit ang aga mo umuwi? Bakit nandito ka na? Ano ba gagawin ko, Father? Umuwi ng huli, umuwi ng maaga, babalitaktakan pa rin ako. Pagagalitan pa rin ako. Pag-iinitan pa rin ako. Natitiyak ko, lahat tayo dumaan sa ganyan. Minsan, alam ko, kahit kaming mga pari, ganun. Sa isang parokya, dumating ang pari. Napakahigpit. Kaya ibang mga tao, umalis na nga tayo rito. Napakahigpit naman ng paring ito. Ang daming bawal. Ang daming hindi pwedeng gawin. Nag-alisan sila. Dumating ang panahon, napalitan yung pari. Yung pari namang sumunod. Nakikisama. Sabi naman ng ibang tao, sobra naman makisama tong paring ito. Lahat na lang pinapayagan. Masyadong mabait, masyadong maluwag. Kaya anong ginawa nung iba? Nag-alisan din. Ano ba talagang gagawin? Minsan, ang hilig natin humingi ng pagbabago. Bago na lang, palitan natin ang mga leader natin. Kaya nakailang palit na tayo. Anong nangyayari? Nagbago ba ang bayan? Nagbago ba ang sitwasyon natin? Dahil baka, mga kapatid, hindi pagbabago ng iba ang talaga palang kailangan. Ang kailangan muna na tunay magbago ay tayo. Ang ating pananaw sa buhay, ang ating kalooban. Dahil kapag nagkaroon tayo ng tunay na pagbabago at yun ang ating pananaw, magaganap din yung naisin nating pagbabago sa buhay. Baka iba sa inyo ngayon nagdadasal sa Poong Nazareno, Panginoon, pagyamanin mo ko. Pag nagbago itong sitwasyon na to, aayos na ako sa buhay. Totoo kaya yun? Baka hindi muna kailangan
yung pag-asenso bago ka mabago. Panginoon, pagalingin mo muna ako. Mababago ang lahat. May iba nga ho, yumaman nga, gumaling nga. O nagbago, lumala pa. Sa halip naging maayos. Mabuti pa nung hindi ganun kayaman. Madalas pa rito tuwing Biyernes, abay yumaman lang, nawala na. Kasi naging busy na. Mabuti pa nung may sakit, nagro-rosaryo araw-araw. Ang ngayon magaling na, wala na. Busy na. Pasyal-pasyal na lang lagi. Trabaho na lang. Mga kapatid, ito ang ating ipagdasal ngayon. Kung paano nga si Santa Lucia, pahirapan man siya, dumaan man ng maraming dagok at hirap, hindi siya nagbago. Ganun din sana tayo. Hindi tayo magbago. At hindi tayo magbabago sa ating paningin, sa ating pananiwala, pananalig kay Jesus Nazareno, kung buhay ang pananaw natin sa kanyang awa at pagmamahal. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ito rin yung una nating itanong. Ano yung kailangan ayusin sa buhay ko? Ano yung kailangang papanibaguhin ng Diyos? Liwanagan ng Diyos para tunay nating makita ang kanyang kapangyarihan. Humingi tayo ng tawad sa mga pagkakataong ang dami nating pagbabagong gustong mangyari sa labas. Ang dami nating pagbabagong gustong mangyari sa iba. Ngunit nakakaligtaan natin ang pagbabagong dapat mangyari at mauna sa ating sarili. Sapagkat iyon pala ang kailangan upang lalo nating makilala si Jesus Nazareno, upang lalo nating makilala ang kanyang kapangyarihan, upang lalo nating makilala ang mga himala na ginagawa na pala niya sa ating buhay. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang tanglaw na tutulong sa amin magkaroon ng mas maliwanag at mas maayos na pananaw sa buhay. Patawad po kung kami ay nalalabuan ng kasalanan, nabubulag ng pagiging makasarili. Tulungan niyo po kami maranasan ang tunay na pagbabago. Hindi po kayo ang magbabago para sa amin. Kami po ang magbabago para sa inyo. Akayin niyo po kami, gabayan niyo po kami, upang lalo namin kayong makilala at matagpuan sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.